to the SIS enrollment registration orientation. So before anything else, allow me to start by conveying our sincerest gratitude to you, Mr. Aldrich Salomon, and to the class of BS COI 15. So thank you for coming here, guys. And being a fourth-year student, I've experienced some of the difficulties I have in SIS, like enrolling, network graphics, wrong student number, or birthday. So in the future, my experience yun din yun. And many more. We're here this morning or afternoon to talk to you about the SIS and provide solutions to the problems encountered by the students that we feel are of great importance, especially all of you freshmen. So we believe that through this orientation, we could help you familiarize on how this SIS works and offer solutions to the problems if you will encounter some. So after neto, we hope na kung may ma-encounter man kayong problem, alam niyo yung gagawin nyo dahil sa naka-attend po kayo dito. And yun lang po. Thank you and God bless. Thank you, Mr. Bartolata. May I call on Mr. Aldrich P. Solomon for the discussion of Student Information System and SIS enrollment procedures. Let's give him a round of applause. Hello. So, ayun, pag-uusapan natin ngayon is regarding SIS. So, mga problems na na-encounter natin sa SIS or ma-encounter pa lang. So, kung may iba kayong problema, pwede i-raise tulad ng sa love life, financial, okay lang. So, what is SIS? So, SIS is an Student Information System. Web-based enrollment system siya, meaning dalawa lang kailangan natin, isang laptop sa internet connection para mapag-enroll. So, nung previous years kasi, manual enrollment tayo. Napupunta pa tayo sa PUP, pipila, magpapapirma ng mga subjects, then magbabayad sa cashier natin para mapag-enroll. Today kasi, 5 years ago, nag-start ang SIS, then, yun nga, online ang enrollment natin. Basta alam natin ang website ng PUP, then alam natin ang access ng SIS, pwede na tayo mag-enroll. So, arinig ba ako na maayos? O, kahit wala kang mic, dinig naman ako. Pero binibigay lang yung t-shirt. Sige, mic na lang. Ayan. So, ayan. Next slide. Kita ba? Hindi na. Doon na lang. Ayan. So, mag-pretend na lang kayo. Nakikita ninyo, naka-video tayo kasi. Tapos, ayan. mapupuntahin kayo. Ayan. So, tingin na lang kayo dito. So, discuss tayong overview, features, demo, and more services. Yung iba pwedeng lumipas sa likuran para makita. Siya lang para sa benefit niya naman. Okay, dito sa side na to. Yung marami naman dito eh. So, next please. Overview. What is SIS? Sinabi ko kanina, web-based enrollment system. Then, SIS composed of admission, enrollment, and student records management. So, kung maaalala ninyo, nung nag-enroll kayo sa PUP, online na yung application niya, mula doon SIS na siya. Then, this coming second semester, first time ninyong makaka-experience ng online enrollment. Marami kayong may encounter ng problema dyan tulad ng kabagalan. Hindi lang kabagalan, sobrang kabagalan. Ayan, tama? So, mas mabagal pa siya sa mabagal. So, pero, during the first days naman ng enrollment, hindi siya ganun kabagal. Then, na-access na ba yung SIS na? Nakabuksan na lahat. Yung kanina Sino hindi pa? Bakit? Nilipat ka na? Sige yan. Okay lang yan ba sa estudyante ng PUP. So, expect nyo meron na isang bumawas sa agaw sa connection nyo sa Monday. Okay, so, alam ba ng lahat? Well-informed ba kayo na enrollment nyo sa Monday? Tama? So, nagkanya na ba yung SIS accounts nyo kung may grades na kayong lahat? Wala pa. Yun. So, di pala kayo makapag-enroll ng Monday. So, pero ilang days naman yun, 2 weeks pala ng Nakapin niyo enrollment ba yung yun. presentation, So, sir? 22 and 23 enrollment ninyo, then papatapusin yung 10 days na yun pa sa from first year to 5th year, then after ng 5th year, mag-enroll ulit ang mga first year. Okay? So, kapag hindi kayo makapag-enroll, nung time ng enrollment nyo sa 22 sa 23, expect yung next week, makapag-enroll pa kayo. Okay? So, huwag kayong kabahan. Okay? So, kung hindi man kayo makapag-enroll online, lapit na lang kayo sa mga chairpersons ninyo para enroll kayo manually. Okay? Pero SIS pa rin kayo, ha? So, next. So, ayan siya, bilog-bilog, composed ng SIS from students, faculty, accounting, cashier, reports.
Admission and registration, then academics. So, magpo-focus tayo sa mga students. Next. Ayan. Maglagad niya siya. So, dapat nating alam ang website ng PUP. So, madali lang naman siyang tandaan, pup.edu.ph. Next. Then, SIS features, the messaging, session offering, registration, profile, schedule, grades, account, calendar, password, and library. So, marunong na, kung nabuksan nyo ng SIS, nakita nyo ng lahat ng yan. Okay? So, hindi ko na i-discuss na yung problems na lang na ma-encounter ninyo kung sakali sa SIS. Okay? So, una yung ma-encounter na problem dyan sa password. So, magtataka kayo kung bakit sa unang login ninyo, nakapasok kayo. Dahil sa susunod, hindi na. Kasi nagra-random na yung SIS ng mga passwords na binabato sa atin hanggat hindi pa kayo nagpapalit ng password ninyo. So make sure na pagka-login ninyo, mapalitan nyo na agad yung password ninyo. Dahil kung hindi, magra-randomize na naman kami ng password na ipapadala sa inyo. So magtataka kayo, sa next forgot password ninyo, iba yung papadalang password. Okay? So once na naka-login, make sure na napalitan na yung password. Okay? Tapos huwag na naman gawin parang public password yung sa inyo. Yung password ni Kuya, alam ng lahat ng barkada niya, medyo security risk yun. So huwag natin gagawin yun. Okay? Then, grades. Yun. Pinaka-importante is grades. Makapag-enroll tayo sa Monday kapag kumpleto na yung grades natin or at least 50% ng mga grades natin kumpleto na. Okay? Kaya lang, kapag 50% ng grades pa lang natin ang meron, may deduction po yan. Kunwari, yan, 50% nga, madededuct tayo ng 6 units. Ayan, so, kailangan kumpleto na ang grades natin bago tayo mag-enroll. Okay, kung hindi man, pwede naman tayo mag-save ng enrollment natin, wag lang tayo mag-assess. Yun, assess. Kapag nag-assess tayo, parang pumili na tayo ng mode of payment natin kung full payment ba or half payment. Kapag sinave natin or in-assess, hindi na tayo pwede magdagdag ng mga subjects na panibago. Kunwari, hindi natin na-enroll yung algebra or yung mathematics 2. Tapos, nag-assess na tayo. Okay? Hindi na natin ulit yung ma-enroll online. Ang gagawin nyo na dyan is mag-i-ace form na kayo. Medyo mahaba-habang proseso yun. So, iwasan natin mag-ace form. Okay? Then, after ng grades, account. Ito. Pag lagi nyo na account ninyo, mapapansin nyo may negative balance kayo. Tama? 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 Yeah. Hindi pa siya nanginginig. So may negative balance kayo. Yung dahil sa medical fee ninyo saka sa PE uniform. So tinanggal yon. Then, meron pang mga understandings na kailangang maayos para may balik yun. Pero kapag negative balance, wala tayong problema doon. Ibig sabihin, sobra kayo ng binayad, PUP ang may utang sa inyo. So singilin nyo lang PUP. Pero kapag outstanding balance or yung tinatawag nating positive balance, doon tayo kabahan. Dahil kahit piso lang yung balance na yan, hindi kayo makapag-enroll online. Kunwari, nakatira kayo sa Batanes or Batangas. Kailangan bayaran yung piso bago kayo makapag-enroll online. So bago kayo umuwi, make sure na zero balance or naka-negative balance na kayo lahat. Klaro? Klaro. Then, password, okay na yan. Library, calendar, okay. Next. So, messaging, huwag na yan. Kung may mga questions naman kayo, madali lang naman i-access yung message para lang kayo nag-Facebook dyan. Okay, so, kung alam nyo mag-message sa Facebook, sa SIS, madali lang matutunan yan. Okay? Okay naman tayo. Next. Session offering. Ayan. Na-discuss naman na ito ng orientation nyo, di ba? Hindi? Di ba? Di ba na-orient sa inyo? Ha? Di ba maten? Ayun. So, na-discuss siya, hindi lang kayo maten. Ayun. So, session offering. Dito makikita yung mga offered na subjects sa isang particular course, years, and section. So, for example, sa inyo sa COE, actually, kita nyo naman lahat ng section offerings for each course. So, mula first year hanggang fourth year, sa lahat ng session, makikita ninyo. So, for example, bumagsak kayo sa bang meron? Sa math. Science? Logic, hanip na common sense lang yun. Joke lang, mayroon pa logic. Kung meron mo sa akin subject na common sense. So, ano yung, kunwari bumagsak tayo sa logic.
maghahanap tayo ng isang person na nag-offer ng subject na logic. So, pwede kayo mag-hover or mag-run down sa section offering natin. Okay, sa makita nyo lang dyan, may internet ba tayo? Wala. Wala internet connection. Sayang. So, kung may internet sana tayo. So, ano, yun. May dalawang drop down lang doon. Pili lang ko ng course. Then, kung ano yung section. Okay, then makikita na ninyo lahat ng naka-over na subjects sa kanila. Nalalagay yun. For example, si Kuya, ini-stock na si ate. May classmate naman niya. Yung sa ibang batch ng yung may crush siya. Gusto niyo makita niyo, ha? Ito, si Jervin. Anong gusto niya lalaki? Babae din. So kung may ini-stock siya, pwede niya malaman yung schedule nung ini-stock na dyan. Okay? Then next. Paris. Registration. Mamaya, explain ko sa inyo ito registration. Kasi dito, for now, naka-close pa yung registration kasi sa Monday pa yung mag-open. So, yung registration natin, nagbe-base yan sa schedule na binibigay ng admissions office or ng registrar's office. So, hindi kayo pwedeng basta-basta makapag-enroll ng hindi enrollment period. Okay? Next. Then, profile. Ayan. Sino sa inyo yung tama yung birthday? Or may mali ba yung birthday dyan? Meron? Kunwari, pinanganak siya ng 2012 kasi nagkakamali lang. So, yan. Sa profile ninyo, pwede nyo palitan lahat dyan maliban sa email ninyo, birthday, then full name. Okay? So, kung meron mang maling spelling sa mga pangalan ninyo, mali yung birthday, or mali yung email tulad ni Kuya, hindi maka-access na SIS, proceed lang kayo sa ICTC for email. Pero kapag name saka birthday, punta kayo na admissions office. Okay? Hanapin nyo lang doon si Ma'am Abeleda. Then, bibigyan siya ng instruction kung paano ninyo mako-correct yung full name ninyo or birthday. Okay? Then next, then, meron dyan family background and educational attainment. So, gawin nyo lang dyan sa family background, fill-upan nila na maayos sa education attainment, fill-upan din natin ang kompleto. Dahil, kung may bala kayong gumraduate, na kailangan ninyo dyan. Ayaw naman natin na sa transcript of records natin, mali yung details, Tama? So, dapat maayos natin na fill-upan yan. Next. Then, schedule. Yung schedule natin sa SIS, parang yan yung soft copy ng registration card natin. Kung ano yung nagre-reflect sa regy ninyo, siya dapat na magre-reflect sa schedule ninyo dito. Okay? Maliban na lang sa mga higher years na nag-ace or nag-add ng mga subjects. Kulang yung nasa registration card nila compared dito. Okay? Then next. Grades. Ayan. So, kung wala pa kayong grades, ayan, depende na lang yun kung ang may problema yung professor or kayo. Kung advance kayo na pag-submit ng mga requirements, ibig sabihin medyo may hindi pa nagagawa yung professor natin. Pero kung late naman kayo mag-submit ng requirements ninyo, expect ninyo, late din makapagbigay ng grades sa professor ninyo. So, huwag natin palagi sisihin ng professor. Okay? So, mag-submit lang maaga ng grades, ng requirements, para makapagbigay ng maaga ng grades sa professor ninyo. So, tandaan, at least 50% ng subjects natin dapat ay may grades na para makapag-enroll tayo online. Malina ba yan? Dahil kung hindi, 0 units ang lalabas sa atin, wala tayong ma-enroll kahit isang subject. Next. Account. Ayan. So, tulad ng pinaliwanag ko kanina, dapat 0 balance ang account natin para mapag-enroll tayo dire-diretso sa SIS. Kung wala man, kung may balance man kayo, sana ngayon mabayaran na agad yan. Dahil sa Monday, lalo na kung taga-probinsya kayo, hindi kayo makapag-enroll online kahit piso man lang yung balance ninyo. Okay now? Ayan. Next. Calendar. Ayan, calendar lang siya. Simple calendar. Next. Then password. Ayan yung pinamalaga. Kasi hindi kayo makapag-access sa SIS kapag mali yung password ninyo. So, si Kuya, dahil ka na ng ICTC after nito para maka-access na ng SIS. Okay? Approachable naman yung mga tao doon. Tama na sa akin. Libre mo ka pa sa akin. Next. Library. Ayan. So, mapapansin nyo yung library natin, masyadong maraming libro na wala tayong makita. Okay? Marami naman, medyo napaglumaan naman ng panahon. So, meron naman tayong tinatawag na e-books. So, alam niyo ba yung e-books, e-journals, mga PDF file na mga books.
So sa SIS natin, pwede tayong makapag-research dyan ng mga books na kailangan natin sa POE. Ang password dyan ay power search. Okay? Power search. One word lang yun ha. Small letters lang, lowercase, power search, walang space. Malinaw? Next. So yun. Next. Yun. How to, yun. So lahat naman na sa inyo marunong na mag-access ng account nila sa SIS. Okay na? Tama? Yun. So hindi ko na ituturo yan. Next. May mapapansin pala kayo during enrollment kasi yung website natin mababago yan. Parang magiging sobrang simpleng mga links lang ang makikita ninyo. Kasi nagde-develop kami ng mini website every time na may enrollment para hindi masyadong bumagal yung connection natin. Okay? Then next. Demo. Yun. Unfortunately, wala tayong internet connection. Hindi tayo makapag-demo. Next na lang tayo. So yun. May mga other services. Kanina may naririnig ako na may nagtest sa kanilang taga-PUP. Tama? Ayan, dahil part kayo ng system natin ng PUP iText. So, yung mga numbers ninyo sa SIS, kung updated yan, makaka-receive kayo ng mga text galing PUP kung suspended ba yung klase. Yung latest yata ngayon, yung investiture ng President is coming Friday. Tama ba yan? Yeah. So, kung na-receive nyo yun, member ka ng iText. Then, update nyo, kunwari napalit kayo yung number, update nyo yan every semester. Dahil every semester, nag-update kayo may ng number ng mga students. So, huwag na expect ngayon na yung mga panibagong number na naglagay sa SIS ay magiging part kayo agad ng iText. Kasi semester lang yung pag-update namin dyan. Hindi yan ginagawa every day para hindi mabigat sa system natin. Okay? Then next. Yan. Then yung webmail pala natin. So, ang default dyan. Next. Ayan. Default username is first name, last name, at pup.edu.ph. Sino na nakatry din mag-access ng webmail? Yun, so, parang di ba maganda kapag ginagamit natin yung institutional email ng PUP. Parang tatak PUP natin, di ba? Maganda, Cory@pup.edu.ph. Di ba? Parang kilala tayo na sa PUP tayo. Di ba? Mas okay yun. Tapos, yung password natin, format, MMDDYYY, meaning yung birth date natin, month, days, maka years. Kunwari, January 1 siya pinanganak, 01/01/2012. Parang ganun lang. Okay? Kung January 1 siya pinanganak. Then, next. Saan makikita yung webmail dito? Click nyo lang. Parang hindi touchscreen eh. Kaya next. Yun, iText. Na-discuss ko na yun kanina. Dapat maging proud tayo dito dahil PUP students ang nag-develop niyan. Okay? Actually, yung apat na yan, sila ang developers ng PUP iText natin. So, graduate sila ng PUP. Nandiyan ako. Then next. Hindi lang kita. Next. Ayun, so for more information, visit nyo lang website ng PUP. Then, for SIS concerns, pup.edu.ph/SIS. Then, for webmail, /webmail. Then, for iText, /iText. Actually, sa iText, pwede kayong mag-query ng mga grades ninyo. So, hindi pa na-discuss sa inyo yan. Ha? So, visit nyo lang yung iText. Nandyan yung format kung paano mag-query ng grades through SIS. May bayad nga lang kada query. Piso po yan. Okay? Pero mas mura naman na compare sa 10 pesos or 15 pesos na pag-access pa natin sa website, sa computer shop. True text lang, piso, mas mura kaysa sa 10. Tama? Then next. Yan. So, pwede kayo mag-send ng mga emails na mga concerns nyo sa mga following email address namin. sisconcerns@pup.edu.ph, webmail@pup.edu.ph, cityscenter@pup.edu.ph. So, isa lang pag-iusap ko, huwag nyo kami mumurahin sa chat, sa email. Masyado na kami marami natanggap ng mura, okay? So, bumawas naman tayo doon. Next. Yun, so, okay na yung freshman orientation. So, enrollment naman tayo. May katanungan ba? Ayan. Kaya paano pag may bagsak sa isang subject? Makapag-enroll ko ako. Yun, so tulad ng sabi ko kanina, dapat minimum of 50% ng subjects na enroll natin may grades tayo. So kung may bagsak ka man isang subject, or kunwari 26 units ka, 3 units yung binagsak mo. Tama? 3 units lang. Ilang units kayo ngayon? 27 ngayon. 27 units na bagsak ka ng 3 units lang. So, warning pa lang yun. Okay, so,
pwede tayo magbasa ng student handbook natin. Makikita naman yun sa website ng PUP. So, meron tayong mga 5 percentage na pwede natin tingnan para malaman kung makapag-enroll pa ba tayo, pwede na tayo mag-shift or pwede na tayo lumipat na bang school. So, sino ba naman gusto lumipat na bang school, di ba? Mura lang tuition sa PUP. So, ba't ba tayo lilipat na ibang school? So, una, 15% na bagsak na subject, withdraw, drop, incomplete. Ibig sabihin nun, pwede pa tayo mag-enroll. Warning pa lang yun. Walang bawas na units, walang ano man, warning lang. So parang full ano lang, wala, pinagbigyan lang kayo. Then, kapag 30% naman yung binagsak natin, warning na yon. 30% ng total units na enroll natin, warning, ibig sabihin, deducted na kayo ng 3 units. Deducted na ng 3 units, okay? Malinaw? So, si Kuya, wala pang 15% yung 3 units mo. So, makapag-enroll ka next semester. Okay? Then, after ng 30 units, 30%, next is 50%. So, ibig sabihin nun, on probation kayo. Probationary. Ibig sabihin nun, makapag-enroll pa naman kayo, kaya lang deducted na kayo ng 6 units. For example, 18 units ang enroll na next sem, deducted kayo ng 6 units, so nasa 12 units na lang ang pwede nyo enroll. Okay? Tapos, mag-alala na kayo nun dahil marami na kayong subjects na maiiwan. So, parang magiging regular students na kayo niyan. Then, next is 75%. Doon kayo sobrang mag-alala dahil maaaring hindi na kayo tanggapin sa kolehiyo natin sa Poly. Okay? Pwede na kayo hindi tanggapin, mag-shift na kayo sa bang course. Kung wala naman na kayo ibang gustong course dito sa PUP, pwede naman na kayo mag-transfer sa ibang school, pero wag naman sana. Okay? Then, next is, above 75%, kick out na tayo sa PUP. Ibig sabihin, kahit anong pag-iusap natin, hindi na tayo tatanggapin sa PUP, hindi na tayo makakapasok sa gate ng PUP. Harangin na kayo ng guard doon. Bugsak ka, wag ka pumasok dito. So, yun lang ang mga kailangan nating malaman sa mga percentage ng grade na ipapasa natin. So, kung magbabagsak kayo ng subject, make sure na nasa 15% na, okay? Or wag na kayong magbagsak. Question pa? Ang mga balances natin, pwede na natin bayaran sa cashier natin sa main building, South Wing Ground Floor. Anytime yan, except lunch break. Yung lunch break naman nila from 8 a.m. to 5 p.m. 12 p.m. to 1 p.m. na naman yung lunch break. So, pwede kayo magbayad na. So, tatanungan pa? Hindi naman kailangan. Kung may ID naman kayo, okay lang. Ang kailangan lang naman is yung name niya, full name niya. Kung wala kayong dalang regio, wala dalang ID, any valid ID, pero hindi naman kayo makapasok ng PUP nang wala kayong regio or ID. Question. May katanungan pa? Ano yan? Sila yan, sir. Ano yan sila lang? Wait lang. May dala pala ako eh. Problema niya sa akin. Ako na magkakon sa akin. May tanong daw. Ay, wow, lanyard. Sige, lanyard. Dali may video. Tayo na. Uy, ba't may video yun? Ay, pinabenta pala ako dito. 5 pesos lang yung volleyball. Tapos 10 piso yung ID lace, okay? Pwede naman hulugan. Walang problema sa akin. Sir, pangin dun live. Kung wala kayong pambayad na charge lang namin sa SAS niyo. So, dalawang ano lang, ID lace. Naghirap tayo ngayon eh. Tapos, for your information pala, ang PUP ay partner ng Microsoft. So, yun, may Tsaka smart. MSDN account kayo. So, pwede kayo mag-download ng software doon, licensed software to ng Microsoft sa PUP. Kung visit lang kayo sa ICTC, mag-register kayo sa amin para mabigyan kayo ng MSDN account. Pwede kayo mag-download ng kahit anong software galing Microsoft. Okay, tapos pag nagpunta kayo doon, nagpa-register kayo, may mga previous kayo tulad nito. Okay, so mag-register na. Katanungan? Kaya ano daw ba? Ulitin daw ba namin yung units? Oo naman, syempre. Kailangan mo ulitin yung subject na yon para gumraduate ka. Pero kung ayaw mo namang ulitin, okay lang. Pero di ka gagraduate. Okay naman sa'yo. Di naman. Katanungan ka? May tanong ka ba? Ano yan? Tanong mo?
Magkano lang, 50 pesos lang to eh. Hindi, papabigay ko ito maya. May mga tanong ako. So, makinig lang kayo mabuti. Okay? So, sunod. Mas simpleng tanong lang naman. Mamaya, gutom na ba kayo? May pagkain yata sila mamaya eh. Meron ba? Wala daw pala eh. Sorry. Kailangan po ba daw lahat ng sa Hindi naman, kasi depende na sa professor ng ticker machine. Di ba karamihan ng mga professors ngayon hindi na correct na. So okay lang yun, wala namang kaso doon. Parang proof lang yun ng professor na pumapasok kayo talaga sa kanya. Okay, so kung sa ibang professor, attendance, sa iba yung pirma sa legit. Tatanungan ba? Tanong? Ayun, so proceed na tayo sa enrollment. Kita ba? Hindi. Sobrang linaw kasi kaya... Ako rin eh. Binibigyan So, tayo. yun. So, first step towards enrolling sa second semester. So, first, punta tayo sa website ng PUP. So, alam natin yung website ng PUP, www.pup.edu.ph. Then, may 3 ways para ma-access ang SIS. First, alam niyo yung menu, top menu sa website ng PUP. I-cover nyo lang sa my students. Then, pinababa niya. Ito, basa niyo ba yung sobrang lean ng Student Information System? Yan, ito yan. I-click niyo yan. So, pagka-click niyo dyan, lalabas na yung mga advisories para sa SIS. Hindi pa ganito, medyo. So, advisories, basahin nyo lang yan. Mga enrollment schedule, mga do's and don'ts na dapat nating iwasan, mga dapat nating gawin. Okay? Then, pinababa nun, may button doon na click, proceed to SIS. Yun lang i-click natin. Pero sabi ko nga kanina, during enrollment period, meron tayong makikita pure maroon lang na website ng PUP, then links lang ng SIS. Okay? So, ganun lang i-click natin. Then, next. So, yun. How to log in. Username, then password. Pero ngayon may birthday na, tama. Yun. So, yung username natin, yung student number natin. So, alam niyo ba yung student number niyo? Alam niyo, yan. So, huwag kayong magkakamali, yung dulo ng ay 0. Yung iba kasi nagkakamali, ginagawang O. Yung iba naman, ginagawang Q. Naman ko kung paano nabukang Q yan. Pero 0 po yan. Then, birth date. So, hindi naman natin makakalimutan yung birth date natin. Depende na lang kung nagpabago tayo or nagpa-correct tayo ng birth date. So, make sure nyo na tama yung birth date na nasa SIS. Okay, then, password yan. So, every now and then, nag-randomize kami ng mga passwords sa mga students na hindi pa nagpapalit ng password nila. So, once na nakalagin din sa SIS, palitan nyo na agad yung password ninyo. Okay? I love you, ganun. LeBron James 123. Next. So, first, i-click yung registration. So, ito na yung SIS natin. Ito yung registration natin. Click lang natin yung registration, then lalabas yung mga subjects na i-enroll natin. Okay, so kita naman dito sa monitor na to, sa laptop. So, para lang kayo nagtatag ng mga pictures dyan. Or nagtatag ng pictures, nagtatag ng kung sino-sinong tao. Pero lang kadali yan. So, may mga checkbox sa gilid. Check nila yan, check. Then, pili kayo ng schedule niya. Pero, ang makikita nila ay yung mga subjects na naka-offer sa section ninyo mismo. Okay, hindi nyo makikita yung naka-offer. Ibang subject na naka-offer sa ibang section or ibang course. So, huwag sana tayo magkamali dyan, okay? Yeah. So, kung nagkamali man tayo at hindi pa natin na-assess, pwede natin palitan. Pero kapag nagkamali tayo at na-assess na natin, malaking problema yun. Mag-i-export na kayo doon. May additional payment na ng 20 pesos. Okay? So, huwag tayong magkakamali. Sa mga estudyante, masyadong sagrado yung 20 pesos dahil pag nabawasan pa kayo ng 20 pesos, hindi na tayo makakauwi eh. So, iwasan natin yan. Then, next. Yun. So, kita lang yung schedule. Once na na-checkan na lahat, i-click lang natin yung save. Yan. I-click lang natin yung save na nandito. Actually, meron yung sa pinataas, meron din yung sa pinababa. Either doon, okay lang na i-click. Then after ma-save, kung sigurado na tayo sa mga subjects na i-enroll natin, mag-assess na tayo. Okay? So, kung gusto mo mag-take down notes, okay lang. Okay? So, yun. So, click nyo lang yung assess. After nyo mag-click yung assess, ito po yung lalabas. Yung mga subjects na in-enroll ninyo,
then yung total tuition fee na babayaran ninyo. So makikita ninyo, yung unang panahon, 41 pala yung babayaran.